Good morning, everyone. I am John, one of the many volunteers here in our church. And before I start, unang-una, I would just like to thank God for this opportunity and all our pastors for giving us this privilege to share the gospel to you today. So, for the past 3 weeks, we have discussed regarding the mission. Kung paano yung Father's love, how it drives us, the Son's sacrifice, how it inspired us, and how the Holy Spirit empowered us to do missions. And today, we will be discussing the church's mission. Sino nga po ba tayo? Ano ba yung mission natin bilang church? So please allow me first to introduce to you my family. So I am a father of 2 daughters, Yomi and Yana. So malamang nakikita niyo na po yung daughters ko dito sa church. And a husband of my one and only wife, Kathy. So who's serving alongside with me. So sige po, we will start our preaching for today. So please, allow me to ask you this question. Bakit nga ba nauso pa ang mission? Hindi ba pwede yung uma-attend naman tayo ng church? Hindi ba pwede yung nagmamahal naman tayo ng ating kapwa, tumutulong tayo sa ating kapwa, bakit pa kailangan ng mission? And to show these photos to you, I hope on these photos we would realize bakit nga ba tayo nagmi-mission. Because many people right now are lost. Many people are seeking freedom. Many people are craving for truth. Many people pursue justice. Many people are hungry for true love. Many people need help. And sadly, many people are dying both physically and spiritually. Based po sa survey right now, 160,000 deaths per day. Roughly around 2 persons are dying in every second. 1, 2 people have died already. 2, 4 people have died already. 3, 6 people have died already. Ganun kabilis ang kamatayan. That's why the world needs to hear the word of God. The world needs to hear about Jesus. And as a church, yun po yung pag-uusapan natin. As a church, what are we going to do? What are we called to do? So may I invite everyone to please stand up as we read the word in John chapter 4 verse 35 to 36. Sabay-sabay po tayo. Do you not say that there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Already the one who reaps is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that the sower and the reaper may rejoice together. Let us pray. Lord, we thank you for your word. Open our hearts today, and may we understand your purpose and your will for us as your church. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo. So, just to give you a quick context doon po sa binasa nating verses 35 and 36, tignan po natin yung mapa na ito. So, during that time, si Jesus at ang kanyang mga disciple ay nasa Jerusalem. Actually, nagbabaptize sila ng mga tao bandang Bethany, dito sa Jordan River, sa medyo side, dito sa Perea area. Babalik na sila papuntang Galilee. So from Jerusalem, going to Galilee. May 2 daan na pwedeng puntahan sila or daanan sila. One road is through the Perea area sa right side, or the other road is through the Samaria area. Pero alam niyo po ba, ang mga Hudyo, mas pipiliin nilang dumaan doon sa mas mahabang daan kaysa dito sa maiksing daan na dadaanan ang Samaria. Bakit po kaya? Kasi po, etong Samaria, sinakop po ito 721 BC ni King Sargon of Assyria. So, nung nasakop itong Samaria, ito pong Samaria, ito po yung kingdom ng Israel sa northern side of it,
Nung nasakop ito ng Assyria, nagkaroon po ng intermarriage. Yung intermarriage ng mga Assyrians at ng mga Hudyo. Kaya para sa mga tunay na Hudyo, ayokong makasalamuha dyan. Ayokong lumapit dyan kasi hindi tunay na mga Hudyo yan. So they are outcasted. Hindi sila purong Hudyo. Sila ay mixed breed or mixed race. Kaya nilalayuan sila. Kaya yung mga Hudyo, dadaan sila dito sa Perea. Pero naniniwala ako that Jesus and His disciples, dito sila dumaan sa Samaria, hindi dahil maiksi lang ang daan. Si Jesus po kasi intentional. Si Jesus missional. So may purpose. May purpose siya. Bakit dito siya sa Samaria dumaan? At doon niya po na-meet yung Samaritan woman. Kung naaalala niyo po yung kwento na yon. Doon po sa well ni Jacob, sa Jacob's well. At doon niya sinabi doon sa Samaritan woman na siya yung living water. Na kung sino yung iinom sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At doon niya rin sinabi doon sa Samaritan woman na darating ang araw that all people will worship in spirit and in truth. So yun po yung background. At sa galak at sa tuwa ng Samaritan woman, pinamalita niya yon sa village niya. At ang lahat ng mga tao gustong makita si Jesus. At ayun na, yung mga disciples niya, kasi bumili sila ng pagkain, tiyak, gutom na sila. Bumalik sila, niyaya nilang kumain si Jesus. Jesus, kain ka na, tiyak, gutom ka na. So pinaparaphrase ko lang po, no? Anong sabi ni Jesus sa kanila? Meron na akong pagkain na hindi nyo alam. Naku, parang nagpa-grab food yata si Jesus o Lala Move, no? Pero parang sabi nila, bakit kaya ganito? Saan siya kumuha ng pagkain? Pero anong sagot sa kanya ni Jesus? My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Then dito na po pumasok yung verse 35 and 36 na binasa natin. So I hope and I pray that after this preaching, we would know who we are and what purpose we do really exist. So, if I may, gusto ko pong ilatag sa inyo yung pinaka-main point po natin for today. Ang main point po natin is, the church's mission is God-given, Christ-commissioned, and eternally significant. Ito po yung tatlo na pag-uusapan natin ngayon at hihimay-himayin po natin siya into 3 subpoints. Which is, the first point is, God builds His church, therefore, God defines its mission. Ang mission natin hindi nanggaling sa atin, hindi nanggaling sa pastors natin, kundi ito ay nanggaling sa Diyos. We are Christ's body, therefore, we are sent to carry His mission. Tayo ang simbahan, tayo ang gagamitin ng Panginoon. And lastly, church's mission has eternal impact. Therefore, it must be our priority and we must act with urgency. Ayan. So, before po tayo mag-dive in pa sa salita ng Diyos, importante po na maset muna natin yung foundation. Ano nga ba ang church? Ano ba ang church o sino ba ang church? Ano nga rin ba ang ibig sabihin ng mission? Ang church ba, tulad nung sinabi ni Kuya Ryan kanina, ang church ba yung building? Is the building the church? Makikita po natin dyan, ang dami po't iba-ibang building, no? Nandito po yung building natin, yung South Mall, na sabi nga po ni Kuya Ryan, pinatayo ni Henry C. Alam niyo po, literally speaking, yes, this is the house of God, pero biblically speaking, hindi po talaga ito ang tunay na simbahan. Dito po sa next picture, ito po ba ang tunay na simbahan? Yung mga tao na naglilingkod, naniniwala, nagsuserve, at sumusunod sa ating Panginoon. Yan nga ba ang tunay na church? Kaya babasahin po natin yung Greek word ng church. Ang church po ay nanggaling sa Greek word na ekklesia. Sabi po ni Pastor Rain kanina, it is a body or community of believers. A called out assembly and a gathering of God's people. Sino po dito yung mga God's people? Sino po? Taas po ang kamay. So, ibig sabihin, tayo mismo ang simbahan. Kaya sabi po doon sa Romans 16 verse 5, sa first part of it, greet also the church in their house. Sabi po to ni Paul,
Pwede po bang magkaroon ng isang malaking building sa loob ng bahay? Hindi po. Ang pinapatungkulan po dito ni Paul, batiin mo yung mga tao sa loob ng bahay. Sila yung church. Batiin mo yung church. So na-establish po natin yung unang point natin. The church is the people of God. So mahalaga pong maunawaan po natin yon. Pangalawa, ano nga po ba ang meaning ng mission? Ano nga bang ibig sabihin nito? Alam nyo, sabi, you can best define mission by answering the question, why do we exist? Bakit ka nag-i-exist? Anong purpose ng buhay mo? Pag nasagot mo yon, yun daw ang mission mo. Sino po dito yung mga naging first-time employees din before? Or mga bagong employees ngayon? Malamang lahat naman po tayo dumaan dito. Ano po yung unang-unang pinamememorize ng HR sa atin? Company, vision, and mission. Ayan po, no? Kailangan natin gabastuhin yan. Bakit? Kasi yung vision, ito yung goal. Ito yung overall target. Ito yung overall destination na gustong marating ng isang kumpanya. Pero yung mission, ito yung nagdi-define naman sa purpose, sa values, sa character, sa behavior, at sa standard ng isang organization. Yun yung mag-guide sa actions papunta doon sa destination. Kaya pwede pala na may dalawang company with the same goal, with the same vision, pero iba yung way nila how to achieve their goals. Kasi pwedeng iba ang mission nila, ang company's mission nila. So, pwedeng yun yung mag-dictate doon sa corporate values, kung paano mo i-treat ang empleyado mo, kung ano yung market focus mo, ano yung sales strategy mo. Yung, alam niyo po ba yung mission din na yan, kung tatayuan ng may-ari, yan rin yung magdi-define sa values niya kung pupunta ba ako sa corrupted values? Maglalagay ba ako o hindi? O stick ako doon sa tamang paraan para ma-achieve ko yung main goal ko. Kaya napakahalaga na ma-define natin ano nga ba talaga yung mission natin. Alam niyo po dati, nung una akong umaattend sa Victory, lagi kong natatanong yun, bakit itong church natin masyadong nagfo-focus sa mga kabataan? Parang lagi na lang nasa campus, lagi na lang nasa eskwelahan. Paano naman yung mga matatandang katulad ko? Pero alam niyo po ba, nung nabasa ko yung mission statement ng church organization natin, doon ko naunawaan. Sama-sama po natin itong basahin. We exist to honor God by establishing Christ-centered, Spirit-empowered, socially responsible churches and campus ministries in every nations. So, kaya pala, ganun din pala kasi sa church. Pwedeng iisa yung vision natin, which is to give God glory, pero iba-iba yung way natin, iba-iba yung mission field natin, iba-iba yung focus natin. Like for every nation, we give premium po kasi talaga sa younger generation, sa next generation, sa community po natin. That's the reason why, kung makikita nyo, very active tayo sa campus missionaries. Mayroon tayo diyang mga barangay missionaries, si Kuya Tani, yung mga pastors po natin, pumupunta sa bawat barangay. Active din po tayo sa Love the City and Real Life Foundation. At marami po tayong mga ibang churches, ang focus po nila, prison ministry. Meron po ibang professional or sa marketplace. Meron po home for the aged, yung mga matatanda naman po. Meron ding iba, general public. Sila po yung talagang naghahayag ng salita kahit saan. So, pwede pala yon, iisa yung layunin natin, pero iba-iba ang mission field. So again, ang pinaka-main point po natin for today, the church's mission is God-given, Christ-commissioned, and eternally significant. So pupunta na po tayo doon sa first point po natin. God builds His church, therefore, God defines its mission. Kung makikita po natin, basahin natin sa Matthew 16, verse 18, and I tell you, you are Peter, in Greek, Petros. And on this rock, in Greek, Petra, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alam niyo po, minsan nami-misunderstood itong verse na ito. Na pagkakamalan na ang founder talaga o ang na-establish ang church kay Peter. Of course, ginamit po talaga ng Diyos si Peter para umpisahan. Pero ang
tinutukoy dito na Petra, yung solid rock, si Jesus. Kasi yung pangalan ni Peter, which is Petros, it means a small detached stone. Maliit na bato, yung pwede nating pulutin or pebble na pwede nating ibato. But the Greek word Petra means a solid, massive rock. Ito po yung pinatutungkulan nito yung mga mountains, ito yung mga cliffs, yung solid foundation, which points back to Jesus. Kaya po ang ating simbahan ay is founded in Jesus Christ alone. Kaya po sabi doon sa 1 Corinthians 3 verse 11, "For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ." So malinaw na malinaw po na ang pundasyon ng church natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At makikita po natin doon kanina sa binasa natin sa later part po ng Matthew 16 verse 18, "And the gates of hell shall not prevail against it." Ito po ang patunay na tayo ang church. Bakit po? Meron po bang gate na gumagalaw? Most of the time, ang gate natin sa bahay, steady yan. Fix yan. So ang gate ng hell, naka-steady yan. Pero ano sabi dito? Shall not prevail against it. Ibig sabihin, yung church, attack mode, offensive mode, gumagalaw, inaatake yung gate ng hell. Hindi pwede itong maging isang building na nakatigil lang at nagtititigan sila ng gate at saka yung physical building. Hindi po pwede. Kasi sinabi dito, it will not stand against it. It shall not prevail. Ibig sabihin, tayo, gumagalaw. Tayo mismong mga tao na gumagalaw, buhay, humihinga, at naniniwala kay Kristo, tayo mismo ang church. Kaya malinaw po dito sa mga binasa natin na ang church ay binuo ng Diyos at hindi ng tao. Kaya ang mission din ng church ay nagmula sa Diyos at hindi sa tao. Amen? Amen po? So malinaw po tayo. Kaya we are not doing the mission para lang dumami ang members natin. Hindi tayo nagme-mission para makilala, lumaki, maging mega church, makilala ang mga pastors natin. Hindi po. We do missions because it is the will of God. Mismo si Jesus na yung nagsabi kanina doon sa John 4:34, "My food is to do the will of Him who sent me." Ito ay kalooban ng Panginoon. So ano nga ba yung mission? Ano yung mission ni God na dapat nating gawin? Alam niyo po, maganda, mabasa po natin sa Every Nation Statement of Faith po natin. Paano nga ba natin dinidefine? Ano ba yung pinaniniwalaan nating mission ng ating simbahan? Basahin po natin ng sabay-sabay. "We believe God's mission is to redeem a people for Himself from every tribe, nation, and language, and to restore creation for His glory. As the Father loved the world and sent His Son, and the Father and the Son sent the Spirit, the triune God sends the church into the world to proclaim the gospel, make disciples, and seek God's justice and reconciliation in the world." So ang misyon po natin ay ihayag, itaas, at makilala ang pangalan ni Jesus sa angmang sulok ng mundong ito. Amen po? Amen. So God builds His church, therefore God defines its mission. So yun po yung unang point natin, that the mission is God-given. Then pupunta po tayo doon sa it is Christ commission. Point number 2, we are Christ's body. Therefore, we are sent to carry His mission. Tayo po mismo ang gagamitin ng Panginoon. So let's read again in John 4 verse 36. Sabi po doon, "Already the one who reaps is receiving wages and the gathering of fruit of eternal life. So the sower and the reaper may rejoice together." Missionaries are both those who are sowing the gospel, sowing the word of God, and reaping the harvest of believers. Missionaries are soul winners. Missionaries are fishers of men. Sabi po doon sa Romans 12 verse 5, "So we,
though many are one body in Christ and individually members one of another. Tayong lahat ay parte ng katawan ni Kristo. Lahat tayo ay may mahalagang tungkulin sa ating simbahan. Alam niyo po, walang makakapagsabi na ang puso ay mas mahalaga sa butas ng ilong. Wala pong makakapagsabi na ang tenga o ang mata ko mas importante sa kuko. O ang aking paa ay mas mahalaga sa aking siko. Kasi lahat po yan ay mahalaga. Lahat po yan ay may tungkuling ginagampanan. And as part of Christ's body, we should be His feet that go out of our way to reach people. Hindi po tayo pa yung lumalayo sa tao, tayo pa yung takot, tayo pa yung umiiwas sa kanila. Hindi po, tayo yung dapat na lumalapit. We should be His hands that touch people's lives. Tayo po dapat yung nag-e-encourage. Tayo yung gumagabay, tayo yung yumayakap sa kanila. Hindi tayo yung tumutulak sa kanila at nananakit sa ibang tao. We should be His mouth that speaks life, that speaks blessing. Hindi yung tayo yung naninira, tayo pa yung nagchichismis, kung ano-ano yung mga pinagsasabi nating masasakit. Hindi tayo yun. We are His ears that are willing to listen. We should be His eyes that sees the good things out of people. Hindi yung lahat na lang ng mali, yun ang nakikita natin, lahat na lang ng may problema, yun ang hina-highlight natin. Pero yung mga magaganda sa kapwa natin, hindi natin nakikita. We should be God's heart that beats for the lost. Tayo ang katawan ni Kristo. Dapat gumagalaw tayo para sa kapurihan ng ating Panginoon. At ang kagandahan nun, now that we know that we are part of Christ's body, alam natin na hindi tayo nag-iisa. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. You are not alone. Parang kanta yun, ano? You are not alone. Hindi ka nag-iisa dahil parte tayo ng katawan ni Kristo. According po doon sa verse 38, actually hindi na po natin ito nabasa. Babasahin ko lang po mabilis. I sent you to reap for which you did not labor. Others have labored and you have entered into their labor. Sabi po ni Jesus, marami dyan, i-harvest nyo na lang. Pero ang mga nagtanim, hindi kayo. We are already reaping what others have planted before. Yung mga hindi natin ni-labor. Meaning, some of the people who are responding to our invitation right now has already seed planted by other people before. Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Aminin natin sa hindi, minsan pinanghihinaan tayo. Yung share ka ng share, hindi ka pinapansin. Yung parang feeling mo, walang nagbabago sa buhay nila. Yung minsan, parang pinipersecute ka pa, inaasar ka pa ng mga classmate mo. Kakashare mo ng ganyan, ikaw rin na. Alam niyo yun? Yung parang bang, ayoko na lang, wag na lang ako mag-share. Pero wag tayong mapapagod at wag tayong susuko. Dahil sa tamang oras, gagamit ang Panginoon ng magdidilig doon sa mga buto na yon. Na magtatanim pa ng maraming buto. Ito ay uugat at ito ay mamumunga sa tamang araw ng Diyos. Sabi po sa Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve for the purpose which I sent it. Hindi mawawalang saysay ang bawat salita ng Diyos na binabahagi mo sa kapwa mo. Hindi mo man makita ngayon, but sooner or later, makikita mo tutubo din ito. At magpuproduce ito ng pagbabago ng buhay. Tingnan po natin itong photo ng life group sa Perpetual. Hindi na lang po ako nakapaglagay, pero napakadami pong mga testimony. Ito po yung grupo na ngayon, ayan po si Kuya Francis, ayan na sila Zoe, nandyan si Mariel, sila Ate Steph po. They are having life groups sa Perpetual. And I am so blessed kasi kasama rin po ang daughter ko dito na si Yomi. So nakakatuwa na nandito lumalaki, lumalago na sila. But alam niyo po ba, merong mga nag-umpisa nito. 10 years ago, kung makikita nyo, merong mga unang nagtanim ng mga buto dito sa eskwelahang ito.
At ngayon, inaani natin at marami pang nagtatanim. Kaya salamat sa buhay ni Reuel, ni Doc Jazz at ang buong team nila. Kasi kung napanghinaan sila at hindi sila tumuloy, paano na lang yung future generations? And I myself, I can testify as well. Alam niyo po, ngayon nagagamit ako ng Panginoon. Salamat po sa mga pastors natin, sa mga leaders, victory leaders. Andiyan po si Kuya Ryan, andiyan po si Kuya Perry. Mga nag-feed po sa akin, nagtatanim ng seed. Pero before dito, may nagtanim ng seed sa akin nung nasa Qatar po ako. Bago ako mag-Qatar, may nagtanim ng seed nung nasa Saudi Arabia po ako. Alam niyo po, sa Saudi Arabia ako nakakilala. Sa Saudi Arabia ako na water baptized. Pero sa Saudi Arabia po ako dapat magtatago. Dahil ayoko sa mga, ayoko ng praise the Lord. Ayoko po yung nagtataas ng kamay. Ayoko po yung mga ganyang nagdadasal-dasal. Hindi po sa akin yan. Pero salamat po, kasi before ako nag-Saudi, hindi po ako tinantanan ng aking mother-in-law at ng aking may bahay. Sila po yung nag-share sa akin ng salita ng Diyos kahit na umiiwas ako, kahit ayaw ko. Pero salamat sa buhay nila kasi lumago po yon. And I believe na masayang-masaya si Mama ngayon. Kung makikita niya lang ako na nandito ngayon, nagsuserve sa ating Panginoon. Kaya wag na wag kayong panghinayangan. Kasi yung seed na tinanim ng misis ko at ng mother-in-law ko, tumubo. Marami pang nagtanim, marami pang nagdilig at ngayon, nagagamit ako ng Panginoon. So we need to preach the gospel in all nation at hindi po tayo nag-isa. Basahin po natin sa Romans 10 verse 14. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? We are reaping what others sowed, pero kailangan patuloy tayong maghayag ng salita ng Diyos. We need to preach the gospel to all nations. Pero hindi tayo nag-iisa. Kaya alam niyo po, sobra akong excited. Kasi dito, etong darating na March 18, 19, 20, alam niyo po ba, makakasama natin yung iba pa nating brethren around the world from 81 nations. Sama-sama tayong magpupuri sa kanila. I think this is just a glimpse of heaven here on earth. Yung kinanta natin kanina na tribes, every nation, dito po sa event na to, makakasama po natin yung mga kapatid natin from different parts of the world. Kaya sobrang exciting po nito. At alam nyo po ba, ginaganap po ito every 3 years sa bawat bansa. Yung huling ginanap to dito sa Philippines, 10 years ago. And para sa akin po, this is a once-in-a-lifetime experience. Kasi hindi ko po alam kung kailan ito mauulit. That's why I want to be part of this. And I would like to encourage each and every one of you, if you want to worship together with our brethren from all parts of the world, ito po yung magandang venue. There will be impartation po dito, meron pong mag-share ng mga salita, gospel, empowerment po. Kaya malaking opportunity po. It is a good investment of our money and our time. So, kung interesado po kayo, 3 days po ito, 18, 19, and 20. Yung first day po, sa gabi lang naman po ito, from 6 p.m. to 9 p.m., 6:30 to 9. Yung second day and third day, ito po is from 1 p.m. to 9 p.m. At yung last day, ganun din po. If you are interested, and I would really encourage you na magsama-sama tayo dito, ipakita natin sa buong mundo na sama-sama tayong maglilingkod at sama-sama tayong magpupuri sa Kanya. Open po ang registration natin later. Pwede po kayong mag-inquire ng details doon. And we are excited to worship with you there. Makasama namin kayo dito sa pagpupuri sa ating Panginoon. GoCon 2026. So, ayan po, no? Meron po tayong kasama. Hindi lang po dito, kundi saan mang dako ng buong mundo. Yun yung isang encouragement sa atin. And guess what? Meron pang isang encouragement. Ano yon? Hindi lang may kasama tayo, doing missions has a reward. Pero yung reward nito, kakaiba. Eternal rewards na hindi matutumbasan ng pera. Sabi po doon sa John 4:36, di ba? Already the one who reaps is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that the sower and reaper may rejoice together. So why do they rejoice together? Because of eternal life.
both for the sower and the reaper. Alam naman po natin, the moment we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, nandoon yung eternal life. Of course, magkakaroon tayo ng joy. And because of that joy, kaya nais nating i-share, ihayag ito sa mahal natin sa buhay, sa mga kaklase natin. Kasi gusto rin natin nilang maranasan yung salvation, yung buhay na walang hanggan. Kasi mahal natin sila. Yun yung tunay na pagmamahal. Kasi alam natin na pag nanatili sila sa kasalanan at wala si Kristo sa buhay nila, mapapahamak sila. Meron po bang nagmamahal na gusto nating mapahamak ang mahal natin sa buhay? Wala po. Kaya nandoon yung eagerness natin. Sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him should not perish and have eternal life." Meron pong gantimpala. At yung gantimpala na yon, hindi mo maikukumpara sa anumang yaman dito sa mundo. Because yun yung eternity. Yung buhay na walang hanggan. Biblically, the word rejoice means more than emotions. It is a deep, lasting delight which is rooted in the faithfulness and goodness of God. Alam niyo po, yung emotion kasi may external factor. Alam niyo po, ako natatawa ako pag nagjo-joke yung panganay ko. Kasi magaling siya mag-joke. Alam niyo po, naiiyak din ako pag nanonood ako ng drama. O yung mga kabataan dito, kinikilig ka pag nakikita mo si crush. Mayroong laging external factor bago mo maramdaman yung isang emotion. Pero ang joy, founded ito sa katapatan at kabutihan ng Diyos. So hindi ito nagbabago. Ito yung hindi kayang impluwensyahan ng anumang sitwasyon natin. Yung kahit nahihirapan ka na, kahit na may problema, kahit na may persecutions, may joy ka pa rin. Yung may peace ka pa rin sa puso mo, yung kaya mo pa rin ngumiti, kasi alam mo na ang Diyos na sinasamba natin ay hindi nagbabago kailanman. Amen! Amen po, palakpakan po natin ating Panginoon. So sino dito ang gustong makaranas ng joy na yon? Lahat tayo, di ba? Gusto natin yung lasting joy na yon. And isa po sa tip, yung missions po, because there is a unique joy in mission work and seeing others come to Christ. Kaya ganun na lang po yung zeal ni Paul to share the gospel kahit na may persecution to the point of death. Even yung apostles natin, bakit handa silang mamatay para lang ihayag yung salita ng Diyos? Kasi alam nila na may joy silang mararanasan pag nakita nila yung ibang taong lumalapit kay Kristo. Sabi nga ni Paul sa Romans 10 verse 1, "Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved." Ganun yung puso ni Paul. Gusto ko kayong maligtas. Sabi po sa 1 Corinthians 9:22-23, iniksian ko na lang po ito. Pwede niyong basahin from 19. Pero sabi po doon, "To the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by means I might save some. I do it for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessing." Paul knows that he is laying treasures in heaven. Hindi man siya yumaman sa mundong ito, hindi man siya makilala sa mundong ito, pero alam niya na yung kayamanan niya nandoon kay Kristo. Paul knows that the joy of the Lord will be his strength. Paul knows that Jesus brings eternal life to those who believe, and that includes him. We are Christ's body, therefore we are sent to carry his mission. Tayo po ang simbahan, tayo po ang gagamitin ng Diyos para sa kanyang mission. So yun po yung second point natin, that the church's mission is Christ's commission. Okay pa po ba tayo? Ayun, so last point na po tayo. Our last point is, it is eternally significant. So third point natin, church's mission has eternal impact. Therefore, it must be our priority and we must act with urgency. It has eternal impact. Sabi po doon sa 4:36 din kanina, the one who reaps is receiving wages and gathering fruit for what? Eternal life. So meron po tong eternal reward. Meron tong eternal impact. At sabi po doon sa John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains in them. So hindi lang po ito
love. There is judgment. At ayaw po natin na mapahamak ang mahal natin sa buhay because if they don't have Jesus, alam po natin na mapapahamak po sila. Now that we know that this has eternal impact, then we should know our priority. Alam mo po ba si Jesus, alam niya yung priority niya. Let's read in John 4:34. Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work." For sure, gutom na po si Jesus. Ang haba ng ginawa nila, ang dami nilang ginawa. Pero gusto niyang ipakita that more than the physical needs, our top priority is to do the will of God. Itinuturo dito ni Jesus sa kanyang mga disciples kung ano dapat ang inuuna. Ano ang mas importante. So tayo ba? Ano nga ba ang priority natin sa buhay natin? Alam niyo po, lagi ako may excuse dyan eh. Kuya naman, hindi ako ready dyan. Hindi ako magaling magsalita. Hindi pa ako malalim sa salita ng Diyos. Mahiyain ako. Ayoko, introvert. Yung mga ganon, introvert. So actually, hindi naman po natin kailangang mamili o iwan natin ang mga ginagawa natin. Alam niyo po, ang kailangan lang natin gawin, we just need to do everything for the glory of God. Hindi natin kailangan maging full-time missionaries unless yun yung katawagan mo. Or overseas missionaries unless yun din ang katawagan mo. Whether nag-aaral ka, o nagtatrabaho, nagdadrive, nagbabike, nagluluto, umiinom, o kumakain, in everything that we do, we can give glory to our God. Kaya, alam niyo po, sa lahat ng ginagawa natin, pwede nating ihayag ang ating Diyos. Hindi natin kailangan mag-full-time because we know that everyone who has Christ is a missionary. Every people who does not have Christ is a mission field. Hindi po tayo mawawalan ng mission field. Kaya kung nag-aaral ka, i-share mo ang salita mo sa kaklase mo. Kung nagtatrabaho ka, sa workmates mo. You can share the word sa parents mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, even sharing your own testimony. It's part of our mission to spread the good news. You can prioritize even posting on social media, word of God. Kaysa naman yung pinopost natin, mga bastos, chismis, walang kabuluhan. Baka naman, prioritize natin yung word of God. Para pag may nakabasa, kinakausap ako ni Lord. Or pwede rin tayo mag-give. Medyo bawas lang ng isang Starbucks sa isang linggo. Pag naipon natin yung Starbucks sa 4 na linggo, pwede na natin itong pang-support sa missionaries natin. Or we can prioritize praying for our missionaries. Instead na uubos yung oras natin sa online games o sa kung ano-ano mga... Hindi naman masama pong mag-games of course, pero dapat priority natin ang ipanalangin yung mga missionaries natin. We can be part of God's mission by prioritizing and worshiping God in everything that we do. Meron at meron tayong magagawa. Amen. And now that we know that it is very critical, alam din natin na dapat priority natin to, alam natin na may magagawa na tayo dito, then we must act with urgency. Sino dito yung mahilig mag-procrastinate? Ako lang siguro. Ayun. Yung mga mahilig sa last minute, yung mga hindi umaandar ang utak pag hindi nagkakram. Yung dapat last minute na bago okay lang po yun kung nasanay tayo. Pero sa usapang eternity, hindi pwedeng magpatumpik-tumpik. Kasi mahirap po maiwan. Alam niyo po, yung mga anak ko, naririndi sa akin every Sunday. Sino po dito yung may mga anak na puro babae? Ewan ko lang kung makaka-relate po kayo dito, no? Every Sunday, gabi pa lang, kasi ayoko nalilate sa service. Ganito oras ang tulog, ha? Kasi ganito dapat ang oras ang gising. Ito oras ang breakfast. At ganito, bibigyan ko na kayo ng 1.5 hours para maligo at magbihis. 1.5 hours na yun, please. Dahil nga kulang ang CR, kailangan on time sila. And guess what? Hindi kami nalilate. Ayan. Pero yung ligo ko, 5 minutes. Ganun na lang ang natitira sa akin, pero okay lang. Take your time sa paliligo. Pero sa usapang eternity, dapat may urgency. Because we don't know when the groom will come for his bride. When will Jesus come back to judge the living and the dead? Sabi po sa Matthew 24 verse 44, therefore, you must also be ready, for the Son of Man is coming at the hour you do not expect.
1 Thessalonians 5 verse 2. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief of the night. Yes, God is love. God is a loving God. Hindi ko po yan i-deny. But God is also a just God. God will come to judge sin. Kaya importante po na makarinig at makakilala ang mga mahal natin sa buhay bago pa bumalik ang ating Panginoon. Ang mission po natin, hindi sila pilitin, hindi sila, alam niyo yun, sabihan na dapat, hindi. Kailangan lang natin silang mahalin at i-share natin ang salita dahil yun yung kalooban ng Diyos para sa atin. Sabi pa nga po doon sa verse 35, may kasabihan kayo na 4 months pa naman bago mag-anihan. Sabi yun ni Jesus sa mga disciples niya. Sounds familiar? So actually, guilty ako dito. Yung parang ang dami kong excuses sa pag-share ng Word ni God. Next time na po ako mag-share kasi alam nyo, hindi naman yan ready. Halos lahat ng mga kakilala ko, nasharean ko na. Wala na akong masharean. Lord, tsaka na yan. Medyo busy pa talaga ako. Alam nyo po, ang dami-dami ko na, Lord, na ministry eh. Wala na akong time sa discipleship. Pero anong sabi ni Jesus? Wake up and look around. Lift up your eyes. Can't you see that the field is already ripe for harvest? Paano nga ba natin tinitignan ang mga tao? How do we look at people? Do we see them as unripe and not yet ready? Do we look at them just like the Pharisees look at the Samaritans? Do we look at them with empathy and compassion or with judgment and condemnation? Hindi ko na-sharean yan kasi masamang tao yan. Hindi yan katulad ko na open-minded. Hindi rin naman makikinig yan. Hindi na magbabago yan. Nawa, makita natin sila tulad ng pagtingin ni Jesus sa kanila. Si Jesus mismo nagsabi, buksan natin ang ating mga mata kasi maraming tao ang hinug na. Ready na silang makinig. Uhaw na sila at gutom na sila sa salita at pag-ibig ng Diyos. And since eternity is at stake here, we need to have that sense of urgency before it becomes too late for others to receive Christ. Because Christ's mission has eternal impact. Therefore, it must be our priority and we must act with urgency. And to sum it up, the church mission is God-given, Christ-commissioned, and eternally significant. That's why God defines our mission, we are sent to carry His mission, and Christ's mission has eternal impact. As the music team comes up, may I invite everyone to please stand up? Why do you think you exist? I would just like to give you this moment to contemplate and to ask God, Lord, ano nga ba talaga yung mission ko sa buhay ko? Ano nga ba talaga yung purpose ng buhay ko? Tanungin mo kay Lord. Kasi minsan, ang hirap mabuhay nang hindi mo alam yung direction mo. Hindi mo alam yung purpose mo. Nawawala yung fulfillment natin. Parang araw-araw na lang, nabubuhay, kakain, tutulog, nabubuhay para mamatay. Pero sa sandaling mahanap natin yung purpose natin, kakaroon ng meaning yung buhay natin. Lord, saan mo nga ba ako tinatawag? Kapatid, isa lang ang sigurado ako. Lahat tayo ay tinawag para maghayag at isapamuhay ang salita ng Diyos. You do not have to be a full-time missionary. You just need to testify and live out the grace and the love of God you have received. So whatever we do, whether we pray, we give, or we go, may our lives always reflect, declare, and testify God's love and goodness in our lives. Because the church's mission is God-given, Christ-commissioned, and eternally significant. Therefore, we must live it out with urgency. Let us pray. Lord, we are your church. We are your people. We are your hands and feet. We are your missionaries. Lord, salamat kasi kahit hindi kami karapat-dapat, patuloy mo pa rin kaming
ginagamit. Salamat po doon sa kalakasan, sa kapayapaan, sa kagalakan ng paglilingkod sa iyo. Lord, inaalay namin ang aming buhay, inaalay namin ang lahat para sa iyong kapurihan. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Before we worship again, I would just like to pray for another group of people here. Now that we know the urgency of sharing God's gospel, because it is only through Christ that we could have eternal life. Siya lang talaga yung kailangan natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. The right time to receive Jesus is now, because tomorrow is not promised. And if you are here today and you haven't accepted yet Jesus as your personal Lord and Savior, this is a good opportunity for you to accept Him. With all heads bowed down and all eyes are closed. If you are here and you would like to accept Jesus as your Lord and Savior, at the count of 3, can I ask to lift up your hands? 1, 2, 3. Thank you for those hands. Salamat. Huwag kang matakot. It's between you and God. This is an act of surrender to our Lord. And if you raised your hands, can you please repeat this prayer after me? In fact, why don't we all pray this together? Panginoon, inaamin ko na ako ay makasalanan, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para tubusin ang aking kasalanan at muli kang nabuhay, patunay na ikaw ay Diyos. Kumilos ka sa aking buhay, baguhin mo ko at maghari ka sa aking puso. Pinupuri kita sa pangalan ni Jesus. Amen.